Hindi ko alam na merong expiration date yung credit limit. Do your own research muna. Pag-isipan nyo mabuti kung kailangan nyo ba talagang mag-apply na. Avoid frequently applying to multiple credit platforms in a short time. So, yes, last time na-approve ako ng TechCash na ito. Ngayon, magpa-follow up tayo kasi nga nag-expire pala yung credit limit na na-approve sa akin ni TechCash before. So, as you can see, we have a review of TechCash here. You can watch at balikan nyo yung video na yan kasi na-approve ako at saka buo mo talaga siyang makukuha, Mima. Walang kaltas, nakakaloka. Ngayon, naisip ko na i-update yung aking app na TechCash and mag-cash out sana ako. Kasi kailangan ko ng pera. Charet. So anyways, kailangan ko ng pera. Gusto ko sanang i-grab song na yung na-approve sa akin. Kaso pag-check ko ng update, bago tayo magpatuloy mga memorya sa mga bagong salta sa aking channel, don't forget to subscribe. Baka naman, hello sa inyo. I-click nyo yung notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video review o talaga naman, kayong unang majajambunan ng Chika Bomb Bomb. Dito sa channel na Itachi 1, nagre-review tayo ng financial products and services such as loans, credit cards, savings, at mga jola. Tayo ay nagbibigay ng awareness sa ating mga kababayan bago apply ng mga OLA or mga loans, credit card pa yan or mga personal, mga kung anik-anik na loan na yan. Kailangan mahimay-himay natin at saka ma-check natin yung kanyang legitimacy bago natin apply. Napaka-importante sa ngayon ang financial literacy. So sabi nga nila, financial literacy matters talaga naman. It's part of pagiging responsableng jutangera. And disclaimer lang po, hindi po ako nagpapautang. Si Team Marcos ay hindi po lender. Hindi po ako nag-o-offer ng mga utangan, kaya wag po kayong uutang sa akin. Kasi ako mismo nangungutang din, mga mimar. Isa lang din po akong alipin ng salapi. Charot! Anyways, ipagpatuloy na natin itong si TechCash. Siyempre, inopen ko ang aking app. Bago ko inopen yung app na yan, in-update ko muna yan sa App Store, mga memorya. Okay, so pag-check kong ganyan, siyempre, and as you all know, TechCash is registered as online lending platform underneath Techwang. Techwang Lending Corp. Diba, kung gusto nyo panoorin yung buong detalye ng aking video review ng TechCash, panoorin nyo Itachi Warrior para ma-jimay nyo ng mabuti ang kanyang legitimacy. Yes, SEC-registered po siya at saka CIC accredited po si TechCash. Kaya naman, wag na wag po kayong malilate or magpa-past due na yan kapag kayo ay merong account or loan kay TechCash kasi syempre nagsasubmit yan ng payment history sa CIC. Kapag na-late po kayo at may past due kayo ng bonggang-bonggo, naku po, isa pong malaking kaltas ang mababawas sa inyong credit score. Kaya alagaan nyo na mabuti ang inyong credit score kasi ang credit score ay basehan na po yan ng pag-approve ng mga credit lenders or mga iba't ibang mga lenders, banko, financial institutions, credit card companies at kung anik-anik pang mga OLA. So, alagaan nyo ng mabuti ang inyong credit score. So, eto na nga yung itsura ng aking TechCash account. So, pag-check ko sa aking homepage or loan, eto loan amount has expired. Loan amount has expired. O talaga naman. So, wala na. So, kailangan ko mag-apply. Sabi dito kasi, based on platform and regulatory policy requirements, ang taray naman ng ganyan, you need to reapply for the loan amount. Please check and ensure the accuracy of your information and submit your application after February 28. 2026. Bakit may ganun? May specific date pa talaga. Okay, anyways, chinek ko nang mabuti. Ano ba yung reason? Common expiry reasons. May paganyan siya, So, common expiry reasons is unused credit limit expired. So, hindi ko kasi ginamit yung aking credit limit na na-approve sa akin. So, kung matatandaan nyo, parang na-approve ako ng 1,500 or 1,000, mga ganon. Dahil nga hindi ko pa kailangan, bakit ko naman ika-cash out? Yun yung aking mantra. Ang taray ng mantra. Anyways, sabi dito, your credit limit was not used within the validity period and has automatically expired. Hindi ko alam to. Hindi ko alam na merong expiration date yung credit limit. Okay, solution. Ito, may pa-solution siya. Use your limit early. If your credit limit is about to expire, we recommend using it promptly.
Check the validity regularly. Keep tracking your credit limits validity period to avoid expiration. Reapply for a new limit if your credit limit has already expired. You may reapply for a new one. O, syempre, yan yung ginawa ko. Nag-grab song tayo. So, syempre, pag-click ko ng reapply, nag-face recognition agad. So, syempre, no glasses, good lighting dapat, at saka walang sombrero. Yun yung sabi niya. So, let's begin. So, syempre, nag-ano na ako. Face facial recognition. Pero, good thing dito kay TechCash, sa pag-re-apply, hindi ko na kailangang i-fill out pa yung personal information or basic information like employment information, kung anek-anek pa. Kasi nga, nakastore naman na dito yung aking previous application. So, syempre, hindi na hihingin yan. So, it doesn't make sense na hihingin pa, hindi ba? So, meron na nga akong account sa kanila. So, pagka continue ko dyan, after ng facial recognition, may pa-timer na siya. May pa-countdown na to eh. So, nag-countdown siya ng 2 minutes yata to or 3 minutes under review. Sabi niyang ganon, your credit review is in progress. Results are usually ready within 3 minutes. Please wait patiently. We're accelerating the process. Taray! May ganon. Siyempre, hinintay-hintay ko yan ng 3 minutes. So, after ng 3 minutes, okay, so, under review pa rin siya. So, siyempre, dahil nga sa matagal para sa akin yung 3 minutes, nag-grocery muna ako. Charot! Ginawa ko muna yung aking mga kailangan gawin sa 3 minutes na yun. Charis! Anyways, pagka ko, dahil laboryo na ako, pag-check ko ng aking kasi ang tagal niya ang tagal ibigay yung resulta. Pag-check ko, binalikan ko yung app, close ko muna yung app, tapos binalikan ko after few minutes, eto na ang kanyang resulta, review failed. Rejected Rejected. Thank you for your submission. Sabi niya, sorry, your credit evaluation is temporarily unsuccessful. Your credit score updates regularly. You may reapply after March 17. If you have any questions, blah, blah, blah. Di nakakaloka. Sabi kong ganun, bakit ang taray naman ni TechCash? Hindi ko na rin masisi kasi kasalanan ko din kasi may mga past due ako ngayong olang. Legit na mga ola pa. Nagka-pass-due ako, te. Siyempre, wala ako. Hindi naman kasi sa lahat ng bagay na may sagana. O, di ba? Te, nagkaka-pass-due din po ako. Normal na borrower din po ako. Talagang nangyayari yun, te. Huwag niyo po akong i-bash. At saka okay lang po ma-pass-due. Basta huwag niyo takasan. At magbabayad naman kayo. And of course, sinasagot niyo naman po yung mga calls or payment reminders ng collection department nila. Okay po yun. Basta wag nyo po siyang deadmahin kapag tatawag sila. Ako, ganun naman ako. Sinasagot ko naman. Sinasabi ko naman totoo na wala akong kaya kanina tumawag sa akin yung isa sa collector nila na wala pa akong pera. Ano ba? Hintayin nyo na lang. Within this week. Sabi kong ganun kasi ginagawan ko ng paraan. Dahil nga syempre, bumabawi pa rin tayo sa mga gastusin natin nung December, nung Pasko, syempre, di ba? Kapaskuhan, tapos nag-New Year pa, ang daming celebration. Syempre, nasimot yung ating kaperahan, yung mga ginutang. Nakapag-jutang-jutang na naman tayo, hindi ba? Ganun talagang buhay eh. Ganun talagang buhay. Hindi naman tayo kayaman, hindi naman tayo mayaman, hindi naman malaki ang sahod natin. Isa lang din naman tayo alipin ng salapi, hindi ba? Aminin natin, pakatotoo tayo kasi yun naman totoo. Anyways, yun na nga. Ito yung common reasons for failure. Okay, so basahin natin. Sabi niya dito, this is just a system assessment and won't affect future applications. We're here to support you anytime. Feel free to contact customer service if you have questions. May paganon siya. So, yung system assessment na yan na sinasabi shows these factors may have affected the review. Number 1 is current credit score doesn't meet the standard. Okay, the credit standard. Diba? Tapos, some submitted documents haven't been verified yet. Income information doesn't match evaluation requirements. Frequent credit service applications across multiple platforms recently detected. So, kung may mga other loans ka sa ibang OLA, siguro madedetect niya kasi nga syempre, legit tong si TechCash eh. CIC accredited siya, nagsasubmit siya ng payment information or payment history sa CIC, and at the same time, kapag nagra-run siya ng credit check, saan siya kukuha ng data
kundi sa CIC din, hindi ba? So, kaya gano'n. And then, contact information has anomalies or associated risk records. Ano yun? System detected risky behavior. Credit isn't supported for now. Yun yung mga factors kung bakit tayo na-reject. We recommend the following. Sabi niya, ensure submitted information is true and complete. So, napaka-importante. Tip ko din sa inyo kapag nagsasubmit kayo ng application kahit saang mga OLA, kahit hindi kay TechCash, dapat make sure nyo na totoo yung mga information na sinasabi nyo doon sa application form. Kasi, mare-reject talaga kayo kung hindi totoo yung impormasyon na sinasabi nyo doon. Isa sa mga tip ko para ma-approve kayo sa mga inuutangan nyo is make sure you are putting the correct information and true information dun sa application. And then, avoid frequently applying to multiple credit platforms in a short time. So, wag pagsabay-sabayin yung pagjutang-jutang, di ba? Kung nakapagjutang kayo ng loan A, ipagpaliban mo muna yung pagjutang kay loan B. Hindi ba? Siguro after few weeks or after 2 weeks, saka ka naman uutang sa iba. If kailangan mo lang naman. It depends sa pangangailangan naman talaga yan. So anyways, and maintain good repayment records and credit habits. Yun yung recommendations niya para mabilis yung approval ng inyong application. So sa mga nakapag-apply or na-reject kay TechCash, kumusta naman? Nag-re-apply ulit ba kayo? Na-approve na po ba kayo? Pa-comment naman din sa video na Itetsuwa at saka sa mga hindi naman ma-approve, huwag kayong mag-alala kasi may mga alternative cash loan options naman tayo. You can check my comment section dito sa video na to. May mga links ako ng legit na mga pautangan that you can reconsider na applyan. Siyempre, pag mag-a-apply kayo, do your own research muna. Pag-isipan nyo mabuti kung kailangan nyo ba talagang mag-apply ng mga loan na ito. Depende sa inyo, sa pangangailangan. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman ang magde-decide kung uutang kayo o hindi. Ang sa akin lang naman, i-check nyo mabuti, i-assess nyo yung sarili nyo kung kailangan nyo talagang umutang. Kasi ang pag-utang-utang hindi basta-basta, hindi ba? So, check your capacity to pay. First of all, and of course, kayang-kaya mo ba itong bayaran monthly? At para saan ba yung uutangin mo? So, maging responsable po tayong utanghera sa madaling salita. Hindi ba? Maraming salamat. Don't forget to subscribe sa channel Itay. Till our next video. Buyers.